Hi guys, magandang araw. For today's video, ituturo ko kung paano gagamitin ang Sales and Inventory Tracker. So, unang-una, kapag nakabili ka nitong tracker na to, basahin nyo muna yung read me first. Napaka-importante yan, lalong-lalo na yung ating disclaimer and terms of use. Ito. So, pag clinic nyo yan, mapupunta kayo sa disclaimer and terms of use page. And next is for your privacy. Yan, basahin yan. Create your own copy. And then, yan. Ito pag-create kayo sa mobile. Kasi pwede naman sa mobile yung ating tracker. Lahat ng templates. And then, ito na may instructions kapag nasa PC tayo. So, ang template na ito ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sheets or tabs. So, first thing na gagawin natin is mag-create punta tayo sa settings at isa-set natin yung mga kailangan nating details. So, since nasa Philippines ako, ginawa kong default yung currency ng Philippine peso. So, pwede itong baguhin kung nasa ibang bansa ka. Yan, pwede palitan ng currency. So, search mo lang sa Google yung currency symbol and then paste mo lang dito. And automatic nang mag-change lahat ng currency sa buong transaction ng template. So, dito sa item meron tayo ditong category. Meron tayong mga settings na kailangang lagyan. So, item category, ito yung ginagamit natin sa main inventory item. Tapos suppliers, expense category, payment method, months, and years. So, dito sa payment category, tatype lang natin yung category ng product. Yan. And then, mapapansin nyo sa left side nyo, nag-automatic yung number. So, ito lang dito ka lang maglalagay. So, sa supplier, ganun din, itatype nyo lang. Supplier 1. Supplier. Yan, supplier 2. Supplier 2, and then, hindi pala. Ano lang pa, gagawin ko na lang is XYZ. X, Y, tapos supplier C. And then, sa expense category, ito yung mga category natin for expenses. So, ito is bahala na kayo kung gagayahin nyo yung ginawa ko or may sarili kayong category. Utilities, salaries, yan. Kung nagpapasahod ka sa mga empleyado mo, sa marketing, sa wait lang guys. Marketing, packaging, ang depende kung saang industry belong yung business mo, payment fees, returns, and refunds, miscellaneous. Okay, next is payment method. Since sa Philippines, ang pinaka mostly na uso is talaga cash. Kasi hindi pa naman tayo masyadong nagka-card. Yan, GCash, Maya, debit, credit, and bank transfer. Next naman is sa month. So, alam na natin to. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And then sa year, yan, pwede mag-start tayo ng 2023, 2024, 2025, this 2026. Gawin ko hanggang 2030 para matagal-tagal. So, yan. Kompleto na yung settings natin. And then, next nating pupuntahan ay yung dashboard. So, sa dashboard, wala naman kayo masyadong gagawin kasi dashboard is more on lang siya, reports. So, explain ko lang din. So, dito yung title and then dito yung today's date.
And then, ang gagawin nyo lang dito ay itong area na to, itong filter. So, meron tayong filter, today, yesterday, this month, last month, this year, last year, all time, and custom range. So, sa custom range naman, pag click nyo yan siya, so, balik ko man sa today. So, kapag itong first 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kapag ito yung nakaselect, hindi ito, naka-disable itong part na to. Kapag sinelect nyo yung custom range, yan. So, mag-i-enable siya. Meaning, mag-i-input tayo ng date kasi dito i-base ng formula yung i-filter niyang data. So, double-click nyo lang yan and mag-select kayo ng date. So, since wala pa tayong data, mag-create muna tayo. So, explain ko lang, current status, current inventory value, current inventory cost, total unique products, and meron tayong total sales, depende sa nakalagay na filter, lahat yan. Etong part na to is depende yan sa nakalagay na filter. So, dito is all time to. And then, ayun, so total sales, total cost of goods sold, total profit, and dito na yung sales trend natin, depende dito sa filter. So, makikita naman natin dito, sales trend from January 1 to February 2028, depende dito. And then, ito din, yung 10 best selling natin based doon sa filter. Okay? Next is sa main inventory na tayo. Sa main inventory, yan, dito tayo maglalagay ng ating mga product data. So, yan. So, ginawa kong naka-separate yung details. Let's say, dito sa part na to, item details. Dito sa part na to, yung stock information. And dito sa part na to, yung pricing and costing. And then, yung sales at profitability. And then, kung may additional info, dito siya. Okay? So, yan. SKU, let's say SKU 001, and then item A, sample lang to guys ha. And then dito sa category, dito lalabas yung mga sinet natin dun sa settings. Ito, sa item category. So kung babalik tayo sa main inventory, so let's say, yan, electronics, and then supplier, yung nilagay din natin doon sa my settings na tab. So supplier X, let's say, ang beginning stock natin ay 100. Tapos, wait lang guys. Ayan. So, yan. Pag tinab natin yan, yan. Itong area na to, dito sa taas, papansin nyo rin guys, may enter, auto. So, meaning ng auto, yan. Nilagyan ko na rin siya ng shade para hindi nyo rin malito. Meaning, hindi editable tong part na to, yung may shade, and under sa auto, meaning automatic yan siya. So, wala na kayong gagalawin dyan. Ang gagawin nyo lang is yung enter and select. Okay, sana malinaw. And then, so, since automatic yan, diretso na tayo sa selling price. So, let's say ang selling price natin ay 700. So, yan, arrow lang or tab. Tapos, let's say, ang reorder level natin, ito yung level kung kailan na tayo mag-order. Meaning, kapag na-reach nyo yung ganitong quantity ng ating product sa inventory, is magsasabi na siya na mag-order na tayo. So, ganun. Parang may may signal ba na kailan natin umorder. So, yan. So, pansin nyo, nagbago siya, diba? So, sufficient stock, meaning enough pa yung stock natin. So, may magbabago yan. Gagawa ko ng maraming products and magsasample ako ng low on stock. Okay? So, this time, mag-input muna ako. Let's say, SKU2, SKU 002. Medyo marami to guys. Kaya ang gagawin ko, siguro magka-copy-paste na lang ako. And then, home, para makita natin, may demo ko lang. Supplier Y, and then 200, and then 500, and then 500, and then yung stock level natin, let's say 50. So, ayan. So, ano pa ba?
magkakopy na lang ako ng data. Wait lang guys para makita natin yung para mabilis na tayo. Ito kasi yung original na data ko. So kakopy ko lang yung mga value. So kung babalikan natin yung dashboard, so yan, nagkalaman na siya. Meron tayong dalawang sufficient stock and wala pa tayong nilagay na sale, so wala pa yan. So total unique products natin is 2. So lagay ko lang yung inventory. So magpo-focus kasi tayo sa stock in stock out para nakikita natin yung ito guys, huwag nyo nang gayahin yung copy paste kasi baka alam nyo lang kung sira yung formula. So pero kung ano naman kayo sa Excel is good. Wait, nagka-error. So ayan, balik tayo. So kakopy ko na lang siya isa-isa. Yung link ng products guys is ilalagay ko lang siya sa wait nga lang, mali. Kailangan ko talagang i-type. Ayan. Item B. Ito. Tapos dito. Tapos dito. And kung gusto niyo ito guys, yung link kung saan siya mabibili is nasa description nitong video. Kung may tanong kayo, pwede nyo akong i-chat sa aking mga social media accounts. Oh my god. Item must fall in range. So mali ako yata. Tama naman Z. Values natin. Nangyari. Supplier X. So, baka mali yung tinat ko dito sa settings. Kasi tatlong P. Dapat dalawa lang. Kaya nag-error. So, yun lang. Ayan. Supplier X. Okay. Next is yung ating beginning stock. Tapos, yung ating selling price per unit. Tapos yung ating pre-order. Yan. So, pansin nyo dito guys. Ay, wala pa pala yan kasi nga wala pa tayong mga records sa yan. So, sufficient stock pa lahat. So, pag yung ibang field walang laman, nakalagay lang si pre-order, set pre-order level. Sorry na. And then, sa stock in, dito na tayo mag-start ng ating transaction. So, i-demo ko lang din yung since konti lang naman yung transaction, i-type ko na lang siya. So, dito sa date, magsaselect tayo ng date. Let's say February 2. Kasi February 2 ko ito ginawa. February 2. And then, supplier is supplier X. Item code SKU001. Ayan. Dito sa item code, guys, kung ano nilagay natin dito sa inventory, sa main, siya yung lalabas doon sa ating inventory code. Yan. So, wala na. Automatic na lahat. So, remember, yung enter, select, enter, yun lang yung gagalawin. And then, yung auto, hindi natin yun siya gagalawin. And then, quantity na pumasok sa ating inventory is 20. And then, yung payment method na ginamit is bank transfer. So, another example, February 18. And then, supplier Y. And then SKU002. Yan. Automatic niyang i-search yung bakit ito walang lumabas. So, check natin yung cost per unit. Cost per unit. Okay. Walang lumabas na cost per unit.
kasi wala pala tayong nilagay at mali ako. So, babagin ko na to guys. Dapat to kasi white. White. Na mali ako ng lagay ng ginawa ko siyang automatic. Wait lang. Na supposed to be I enter siya. Huwag nyo itong pansinin. Yan. So, ginawa ko lang yung white para yung part na yun is nababago talaga. So, kakopy ko lang din yung isiset natin cost per unit. Cost per unit sa main inventory. Ito. Wait na, bagal. So, yan. Ito yung cost per unit. Tayo yung nag-a-assign nito kung magkano yung presyuhan natin. Mali. Yan. Okay? So, yan. So, makikita nyo dito yung total inventory value. Yan. So, 10 times lang naman yung cost per unit dito sa ating beginning stock. So, diba? AH8, AH8. So, I mean, yung ending stock is 10 times lang dito sa cost per unit. AQ8. Yan. Kaya ito yung inventory value. So, yan. So, yun. Ito yung wala kayo, diba? So, pagka-select nyo kasi ng item code, lalabas agad yung, or mag-auto-populate yung item name, tsaka cost per unit. So, kapag nag-enter tayo ng quantity, so, doon lalabas yung purchase cost. Then, next naman is, so, second sample natin is 50. So, pagka-times natin, dapat automatic na si total purchase cost. And then, Gcash. Tapos, let's say another example, February 18 ulit. And then, from supplier Z. And then, item code is 003. Yan. So, automatic na siya. Then, lalagyan na lang tayo ng quantity na binili natin. And then, credit. Tapos, last example is February 18 ulit. Supplier X ulit. And then, SK004. And then, quantity na pumasok, 810. Tapos, automatic, mag-generate yung purchase cost. And then, yung bank transfer natin, and then yung payment method is cash. So, pag bumalik tayo sa dashboard, makikita natin, yun na, may laman na yung ating, itong part na to, yung stock inventory. And then, pansin nyo, bakit walang lumabas na data dito? Dahil dito, naka-custom range siya. So, kung kung this year, di ba, February, last year para, February. So, February, so, this year lang pala, this year. Kung magdi-this year tayo, dapat may data na lalabas. So, wala. 2024 ata. So, wala pa din. This year, bakit walang, kasi 2025. So, 2025 ng February. 2025 ng February. This year, last month, today, YOY, total sales, kasi pala wala pala tayong sales, so more on purchases lang tayo naglagay. So, maglalagay muna tayo sa ating stock out or yung sales natin. So, since marami-raming sample, magsasample lang ako ng mga 5. So, let's say may sale tayo ng February 1. And then, nagka-sale tayo sa item 001. And then, yung nabili ay, let's say, 5. And then, yung payment method ay Gcash. So, yan. Again, guys, automatic ulit itong may mga color na to, So, let's say, bumibili ulit ng February 1. So, magtataka kayo bakit puro February 1 ako. Kasi, February 1 ko lang siya ginawa. And nagbe-base ako dun sa data ko na ginawa. Okay, quantity sold 5. And then, next is yung cash. Tapos, let's say, February 2, another example, February 2. Tapos, 003.
Tapos, ang nabili ay 8. And then, mode of payment ay credit card. Tapos, last example is 3. Tapos, 4. Tapos, nabili ay 4. Tapos, ang payment ay through GCash. So, yan. So, yung another examples, kaka-copy-paste ko na lang para makita natin. Or, ganito muna. So, let's say ito muna. Balik tayo ng dashboard. So, supposed to be, magkakalaman na yan siya. So, yesterday, wala naman tayong benta kahapon. So, this year, yan, magkakalaman yan. So, ayan guys. So, nagkalaman na siya. So, yan, ito sinasabi ko na automatic siya. And then, makikita natin yung 10 best-selling na yung 10 best-selling products natin this year. Depende dito sa filter. And then, makikita natin yung sales trend natin from that range. So, January 1 to December. So, ang may sale na naman tayo ay February, diba? February 1 to February 1 to February 2. And makikita rin natin yung total amount ng sales, kung ilan yung nabentang item, and percentage ng profit. So, balik na tayo dito sa may stock out, and ikakopy ko lang yung buong data ko na for sample. So, 004, so 005, 005 dito. Kakopy ko lang to. Para, ay, wait lang. Oh my God. Kakopy ko siya dito. And then, ayan, automatic na siya guys. And 005. Tapos, ito. So, ayan siya. So, may enough data na tayo. Makikita natin dito yung total na sales natin sa taas. And then, may button ako dito nilagay na dashboard. So, pwede nyo pindutin yan. So, invalid siya. Ayusin ko na lang. Dashboard. This is dashboard. Dashboard. Ayan. So, pipindot nyo lang yan. Tapos, dashboard. And mapupunta kayo doon sa dashboard. So, no need na magpindot-pindot dito sa ilalim. So, yun yung other way para pumunta sa dashboard. So, yan. Makikita natin dito sa ating dashboard na umangat yung ating sales trend this year. So, di ba may forecasting na agad. Ay, hindi siya forecast. May ano na agad tayo, may idea na hindi na tayo mahirapan sa reporting kasi may ganito ng dashboard dahil may charts na siya and then may mga lines. So, yan. Kagandahan. And then, makikita agad natin na this year, yung top 10 natin is item T, G, B, C, D, A. So, starting from the highest sale up to the lowest sale. So, yan. Kung papalitan natin ito, let's say yesterday, wala man tayong benta, diba? Last month, March, wala rin tayong benta. So, this year. So, last year, wala rin tayong benta. So, blanco yan. Meron pala. So, meron ba tayo? Sa sales February. Ito pala, yung kinapi ko kasi meron pala tayong sale ng 2024. So, may lumabas. So, ayan. Ayan. 2024, yan. Mula 2024. Dito sa ilan makita nyo guys, may 2024 to 2024. Kasi last year nga pala to. So, all time meron din lalabas. Kasi, ipag may mix na yung 2024 to 2025. Yan. So, yan. Para lang siyang ano. So, kagandahan nito to guys. Filtering talaga is powerful. So, yan. Nakita rin yung profit sales nyo on that specific, on that specific date. So, let's say, kunin lang natin yung February ng 2025. So, custom range tayo. So, double click nyo lang yan. February, tapos 2024, ganito yung 2025. February 20, let's say, anong date ba yung, natin? February 2, diba? So, February, kukunin natin February 2 lang.
Yan. I-click nyo lang yan and then choose the same date lang. Yan. Ito lang yung ating data na pinakita. Kasi yun lang naman yung benta natin ng February. So, kung idadaan natin yung February 1, so magbabago yun siya. Yan. Ganun lang siya. And then, sa expenses is, yan, pwede na kayo maglagay ito sa expenses nyo. Yan. So, hindi ko na ilagay dito yung ating data for expenses. Pero, baka soon, sa next update is ilalagay ko siya. Kasi ang mahalaga lang naman sa atin is yung sale, diba? So, correct me if I'm wrong na lang. And then, kakopy ko na lang din. Yan, see expenses. Yan, kasi this is optional and yan, since makikita nyo sa taas na puro is yan, kakopy ko na lang ito. Yan, kung may gastos kayo sa office supplies, utility bill, kuryente, tubig, yan, dito nyo ilalagay. So, kakopy ko na lang dito. Again guys, yung template link ay nasa description nitong video. Ayan. So, ayusin ko lang to. This is dashboard. Ayan siya. So, yun guys. So, pinaka-importante dito ay yung ating dashboard. So, dito makikita natin yung may small indicator lang tayo na kung ilan yung ating stock or low on stock, sufficient stock, and then depende dito. So, ang low on stock natin dalawa. So, ang lumabas dito ay dalawa din. Sufficient stock, syempre ang dami, diba? Ayan o. Bilangin pa ba natin ito? 2, 3, 4, 5, 6. Wait lang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, correct. So, 18 yung sufficient stock natin. So, ayun lang guys. Sana nasundan nyo yung video. Pagka may tanong kayo, chat nyo lang ako dun sa websites. Sa website, lawrencelaudeniodigital.com or sa aking social media. I-search nyo lang yung Lawrence Laudenio Digital. And then, don't forget na rin to subscribe dito sa aking YouTube channel para kapag meron akong bagong upload na video is mano-notify kayo. Also, follow nyo rin ako sa aking social media account. Yun nga, Lawrence Laudenio Digital. And I consistently posting po sa TikTok account ng mga short videos para na rin dito sa mga template. So, yun lang and good day.